Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ating pong binabalikan sa pamamagitan ng mabuting balita ng ating mga pagbasa sa araw-araw ang mga habilin ni Jesus, ang kanyang mga ibinigay ng mga pananalita bago pa lubusang maganap ang mga pangyayari na kung saan ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay bilang katuparan ng pangako ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo ng ating Panginoon. Maganda po na mapagnilayan natin ang bahaging ito na sinabi ni Kristo, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo." Sa panahon ngayon na lagi nating nung panahon ng eleksyon, ang ingay-ingay, ang daming nag-aaway-away, palitan ng mga masasakit na salita, laglagan, siraan, napakaingay. Ngayon naman, natapos ng eleksyon, mag-iingay na naman tayo ulit dahil sa mga away-away sa lipunan. Talagang sabik na sabik tayo sa kapayapaan. Maging sa ating mga sarili, sa loob ng tahanan, naghahanap tayo ng kapayapaan. Kasi yung katotohanan, sabi nga ni Kristo, ang kapayapaang ibinibigay niya ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Yung maging mapayapa. Gusto niyo bang maging mapayapa? Mahirap kayang mabuhay sa lagi kang nag-iisip, lagi kang stress. Ang hirap din ng lagi kang galit. Ang hirap din ng lagi kang nababagabag. Ang dami mong pinagkakaabalahang isipin. Na ang kapayapaan na binibigay ni Kristo, hindi naman ito pinipresyuhan. Wala namang katumbas na halaga ang sinasabi ni Kristo. Katulad ng, kumpara sa sinasabi ng mundo, na ang kapayapaan kapag ikaw ay nakakapagbiyahe, nakakabili ng mga gusto mo, nakakapagsuot ng mga bago, lahat, material na bagay. Kasi yung totohanan, kung imumulat lang talaga natin ang ating mga isipan, walang anumang bagay sa mundong ito ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan.
Sinasabi ulit ni Kristo, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Pag sinabing kapayapaan, ito ang kanyang presensya. Na kung pananatilihin natin siya sa ating sa ating pagkatao, kung pananatilihin natin sa atin po ang kanyang mga salita, tunay na magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kahit may kagawluhan, kahit may pag-aaway-away o pag-uusig, hindi makukuha sa iyo yung kapayapaan. Na bawat sa pagtatapos ng araw, matutulog kang mapayapa. Gigising kang mapayapa kung nasa atin ang presensya ng Diyos. Yan nga lang, laging ang nasa isip natin, bago matulog, pagkagising, kailangan maraming pera. Kasi yun yung nagpapapayapa sa atin. Pero ulitin ko, yung katotohanan, sana namumulat na tayo sa katotohanan, wala doon ang kapayapaan na hinahanap natin. Kundi, nasa pagpapanatili ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, hanggat hindi natin ito tinatanggap, marami nang ibinigay si Kristo, marami nang utos ang sinasabi ni Kristo. Kaya nga diba, sabi, kung mag-iibigan kayo, makikilala nila na kayo ang aking mga alagad. Kung nag-iibigan kayo. Kaya kung gusto natin ng kapayapaan, mas piliin natin ang magmahal. Kasi ang pagmamahal ay utos ng Diyos. At kung utos niya ay isa sa buhay natin, mananatili ang presensya ni Kristo sa atin. At doon ang tunay na kapayapaan. Amen?